Okay, review tayo para sa math majorship ng licensure examination for teachers number 2. So a bus traveling at a speed of 40 kilometers per hour left the station at 5 a.m. Another bus traveling at 50 kilometers per hour left the same station 1 hour later. At what time will the second bus catch up with the first bus? So ang choices 7, 8, 9, and 10 a.m. Okay, so ito ay tungkol sa motion problem or distance rate time problem. So to answer this, ang pinakamadaling way dito ay gawa tayo ng table. Okay, so meron daw a bus traveling at 40 kilometers per hour left the station at 5 a.m. So gawa tayo ng table, lagay na lang natin yung bus A tsaka bus B. First bus yung A. And then dito sa taas ay lagay natin yung rate. So we have rate, time, and then distance. Okay? So ayan yung mga ilalagay natin sa column natin kasi ang formula ng distance ay equal sa rate times time. Okay? So may given tayo dito. Itong bus A, ang given natin sa bus A, ang speed niya ay 40. 40 kilometers per hour. And then, ang time niya, umalis siya 5 a.m. So hindi natin alam kung anong eksaktong kung ilang oras. So lagyan lang natin ito ng variable mamaya. Okay? And then we have another bus traveling at 50 kilometers per hour. So yung bus B na yon, so lagyan natin 50 kilometers per hour. Left the same station 1 hour later. Okay. So 1 hour later ito 1 hour later. So lalagyan natin ng variable sila. Etong variable natin para kay first bus, magkakaroon tayo ng plus 1. X plus 1 tapos si letter B naman ay X. Okay? Kasi 1 hour later, umalis si second bus natin B. Kaya ito ay X, ito namang isa ay X plus 1. Pwede naman, pwedeng ganyan yung gawin natin or pwede gawin nating X minus 1 si letter B tapos X naman si letter A. Okay? So depende sa inyo yan kung anong gusto nyo gamitin. X plus 1x or x minus 1. Okay, so unahin naman natin itong x plus 1 tsaka x. And then solve natin mamaya na gawin naman nating x minus 1 tsaka x. So para mapatunayan natin na same lang yon. Okay, so ang din natin ay rate times time. So i-multiply lang natin ito. So we have 40, rate ng bus A, multiply sa time x plus 1. And then si bus B naman, multiply lang natin 50 times x. Tapos pag ganitong mga catch up problem or overtake problem, ang ginagawa dyan ay ini-equate lang itong dalawang distance. Kasi nga kapag naka-catch up na siya, ibig sabihin same na yung distance nila. Okay? So yung keyword natin dyan, catch up or yung overtake. Sa overtake naman kasi pantay na sila nun. So mauunahan na niya. Okay? So equate lang natin. So therefore we have 40 times x plus 1 equals 50x. Then just solve for x. So distribute natin ito. We have 40x plus 40 equals 50x. And then, pagsamahin natin itong 40x and 50x by subtracting 40x to both sides. So therefore, we have 40 equals 10x. And then finally, divide both sides by 10. The value of x is 40 divided by 10 for hours. Pero tandaan ang tinatanong natin, what time will the second bus catch up? So i-add natin, kapag 5 a.m. ang ginamit natin, magiging siyang 5 a.m. plus x plus 1 dapat. Okay? Tandaan, itong x natin ay para dito kay B. Kapag ang ginamit natin ay x, i-add natin 1 hour later, no? So umalis si bus A 5 a.m. Si bus B, umalis siya 6 a.m. kasi nga 1 hour later. So kapag dito natin inad, edi magiging 6 a.m. dapat plus 4 hours, kaya magiging 10 a.m. So marami kasing nalilito dito sa problem na ito. Ang nagiging sagot 9 a.m. kasi yung 4 hours ina-add dito sa 5 a.m. Kailangan kapag ang ginamit natin si bus B, 6 a.m. ang gagamitin plus 4, so 10 a.m. Kapag naman si bus A ang ginamit natin, magiging 5 a.m. plus 5 hours dapat. Kasi nauna siya na yun, 1 hour later bago umalis si bus B. Kaya 5 plus 5, 10 a.m. ang magiging sagot natin. Okay? And then gamitin naman natin yung isang solution. Paano kapag ang
Kapag ang inassign natin na variable, ang inassign natin na variable ay erase muna natin ito. So, yung isa naman ang gamitin natin. So, kung meron tayong A, B, tapos ito ay 40, 50, yung kanilang rate. Kapag ang ginamit nating time ay, ang ginawa natin, ito ang X. O, baligtad pala. Kapag ginawa nating X si bus A, si bus B dapat ay magiging X minus 1. So, yung distance nila, product nila, so we have 40X, and ito naman kabila ay 50 times X minus 1. So, pwede rin ito ang gamitin natin, X at X minus 1. So, therefore, equate natin, parehas din kanina, 40X is equal to 50 times X minus 1. Solve for X, distribute natin. So, we have 40X is equal to 50X, 50 times negative 1, negative 50. And then, pagsamahin lang natin. So, ilipat si negative 50, si 40 ilipat. So, we have positive na yung 50, and then si 40x magiging minus 40x. So, therefore, we have 50 is equal to 50x minus 40x. We have 10x. Divide both sides by 10. Therefore, ang value ng x ay 5 hours. Okay? So, pag ang ginamit natin ay eto si letter A na nga. So, ang X natin 5 hours. So, same answer tayo. So, sa 5 a.m. na natin siya i-add. So, magiging, okay, lumipat na agad. So, magiging 5 a.m. Ay, yung X natin ay 5. So, plus 5 hours. So, therefore, same answer of 10 a.m. which is letter D. Okay? So, that's it. So, thank you for watching. I hope nagustuhan yung explanation ko. At kita-kita tayo sa marami pang mga reviewer para sa math majorship. Kung may math question po kayo, ay comment nyo lang dito sa aking channel or i-PM nyo ako sa aking messenger na RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.